ka, O Panginoon, na aking kalakasan. Ang Panginoon ay aking malaking bato at aking kuta at aking tagapagligtas. Aking Diyos, aking malaking bato na sa Kanya'y manganganlong ako. Aking kalasag at siyang sungay ng aking kaligtasan, aking matayog na moog. Tayo po ay magpatuloy sa pagmumuni-muni sa harapan ng ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos, Ama makapangyarihan sa lahat, Panginoon, sa umagang ito ay lumalapit po kami sa iyo. Purihin ka, Panginoon. Marami pong salamat sa araw na ito na kami ay nakakasamba po sa iyo, Panginoon. Maraming salamat sa buhay, sa kalakasan, sa mga pagpapala na aming tinanggap, Panginoon. Ang lahat ng ito, Panginoon, ay galing po sa iyo at amin pong ipinagpapasalamat. Hayaan mo na lumapit po kami sa iyo at hingi namin ng kapatawaran ang mga nagawa naming mga pagkakamali. Bagamat kami ay mga anak mo, ang banal na Espiritu mo ang nasa sa amin, dumarating din, Panginoon, na kami ay natutukso, nagkakamali, nagkakasala, Panginoon. Subalit, ang pangako mo, Panginoon, ang pinahahawakan namin, anong sabi mo, kung ipapahayag namin ang aming mga kasalanan, makasisiguro kami na pinapatawad mo kami, Panginoon. Kaya alam namin, Panginoon, pinatawad mo na kami sa aming mga kamalian, sa aming mga kasalanan. Panginoon, patuloy po kaming lumalapit po sa iyo, patuloy kaming dumadalangin, dalayan po namin sa iyo ang aming bansa, ang aming Pangulo, ang kanyang mga kasamahan sa gobyerno, sa kanilang pangunguna. Panginoon, ikaw, Panginoon, ang kumatagpo po sa kanilang mga gawain, sa kanilang mga binabalak at mga isinasagawa, Panginoon. Ama, dalayan po namin sa iyo yung lahat na naapektuhan, nasalanta ng nakaraang mga bagyo. Panginoon, hirap sila, palunos-lunos ang kanilang mga kalalagayan sa ngayon. Bigyan mo sila, Ama, ng pag-asa. Tulungan mo sila na dumating sa bahagi ng kanilang mga buhay na makakilala po sa iyo at naway dumating din yung pagkakataon na kilalanin ka nila bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas at maranasan nila, Panginoon, ang iyong dakilang pag-ibig, ang dakilang ginawa mo doon sa cross. At ito'y nagdulot sa amin, Panginoon, ng katagumpayan ng buhay ng bawat isa. Panginoon, patuloy din namin dalangin ang aming iglesia sa kanyang pangkalaganapan, mga generales, obispo, lahat ng kapasturan, ang lahat ng mga local churches, mga misyon. Panginoon, itinataas po namin ito sa iyo. May mga lugar, ang lugar ng Bicol, at ang ibang mga lugar pa na naapektuhan nga ng bagyong ito. Panginoon, tulungan mo rin sila. Meron kaming mga iglesia doon, Panginoon, o mission point. Katagpuin mo sila, Panginoon. Ama, dalangin namin sa iyo, Panginoon, ang aming direktoryo, Panginoon, ang lahat ng miyembro nito, ikaw, Panginoon, ang kumatagpo. Panginoon, dalangin din namin sa iyo ang aming namang iglesia dito sa Tipas, ang bawat sambahayan. Ikaw ang kumatagpo, Panginoon, sa anumang kalalagayan ng bawat isa. Kung may mga karamdaman, ang kagalingan ang sumakan nila, may mga mabigat na suliranin, Panginoon, katagpuin mo sila. May kabigatan sa kanilang mga buhay, magtiwala lamang sila sa iyo at
ang mga kabigatang kanilang nararanasan ay magsisilbing kagangaangan, Panginoon, sapagkat Ikaw ang tutulong at aaliw, Panginoon, sa bawat isa po sa kanila. Panginoon, hayaan mo na rin naman, Panginoon, na itaas po namin sa iyo ang lahat ng aming gawain, Panginoon. Lalong higit nga, Panginoon, naralapit na yung Kapaskuhan, Panginoon, ang patnubay mo, ang pag-iingat mo, ang katagumpayan ng mga paghahanda, Panginoon, ay inilalapit po namin sa iyo. Panginoon, marami pong salamat. Ang patnubay mo sa aming pananambahan, ang aming itinataas at idinadalangin po sa iyo. Marami pong salamat, Ama. Lahat na ito'y aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus mula ngayon at magpakailan-kailanman. Amen. Ang Diyos ay purihin at dakilain, pag-ibig sa ating pinagmamaliw. Tayo'y tinubos dahil sa pag-iliw, upang ang luwalhati ay ating kamtin. Purihin, purihin, ang Diyos ay purihin, 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 ng buong pag-iliw. Ang Diyos ay lapitan at walhatiin, laging sambahin, papurihan natin. Dahil sa dugong nagos sa Kalbaryo, patawad sa Diyos na kamtan ng tao. Huwag na magpaliban, lapit kay Kristo, luwalhati ng langit ay matatamo. Purihin, purihin, ang Diyos ay purihin, 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 ng buong pag-iliw. Ang Diyos ay lapitan at walhatiin, laging sambahin, papurihin natin. Tunay na biyaya'y ating natanggap, kay Kristo na ating tagapagligtas. Lalong pagpapala ang namamalas sa langit na ating pinapangarap. Purihin, purihin, ang Diyos ay purihin, 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 ng buong pag-iliw. Ang Diyos ay lapitan at luwalhatiin, laging sambahin, papurihan natin. Tayo po ay dumako sa tugunang pagbasa na matatagpuan sa Ezekiel 37:1-6. Ang pangitain ng mga tuyong buto. Ang kamay ng Panginoon ay sumasa akin, at kanyang dinala ako sa Espiritu ng Panginoon, at inilagay niya ako sa gitna ng libis, at yaoy puno ng mga buto. At kanyang sinabi sa akin, "Anak ng tao, maaari bagang mabuhay ang mga butong ito?" At ako'y sumagot, "O Panginoong Diyos, ikaw ang nakakaalam."
Ganito ang sabi ng Panginoong Diyos sa mga butong ito. Narito, aking papapasukin ang hinga sa inyo at kayo'y mga bubuhay. Tayo pong lahat, at lalagyan ko kayo ng mga litid at babalutin ko kayo ng laman at tatakpan ko kayo ng balat at lalagyan ko kayo ng hininga. At kayo'y mga bubuhay at inyong malalaman na ako ang Panginoon. Sumasampalataya ako sa Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, lumalang ng langit at lupa, at kay Hesukristo na anak ng bugtong niya, Panginoon natin, na sa hiwaga ng Espiritu Santo, ipinanganak ng Birheng Maria, nagdamdam ng hirap sa kahatulan ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay at inilibing. Sa ikatlong araw ay nabuhay sa mga patay, umakyat sa langit at umupo sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula at paririto upang humukom sa mga buhay at mga patay. Sinasampalatayanan ko ang Espiritu Santo, ang banal na iglesyang laganap, ang pagkakaisa ng mga banal, ang kapatawaran sa mga kasalanan, ang kabuhayan ng katawan, at ang buhay na walang hanggan, siya nawa. Nanunumbalik sa iyong paglinga, dinadalangin ang iyong pagtanggap, hinahanap ang iyong katwiran, niyayakap ang iyong kalooban. Maghari ka, Panginoong Jesus, maghari ka. Sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Jesus, maghari ka. Nanunumbalik sa iyong paglingap, dinadalangin ang
At sa panahong pong ito na walang katiyakan, tayo ay patuloy na umawit, magpuri sa ating Panginoon at magpasalamat sa Kanya. Sama-sama po tayong umawit sa ating Panginoon. Kung aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo tinalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Kung may pagsubok man o kagipitan, ako ay may lalapitan. Ikaw ay susang aking sandigan, hindi mo ko pababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya, ako'y magsasaya, ako'y magsasaya sa piling mo. Isang magandang umaga sa inyong lahat. Tayo ay sumasamba sa ating Panginoon sa araw na ito. Ngayong umaga, ang ating pag-aaralan ay matagpuan doon sa Ezekiel 37, verse 1 to 14. At ang sabi naman doon nga sa Ezekiel 37:11, sabi doon, "These bones are the people of Israel." Ayan. Ano ba ang magandang naidulot ng pandemyang ating
nararanasan. Sa iba, maaaring hindi maganda. Sa iba naman, maaaring hindi ayos, lalo na yung mga naghihirap dulot ng ating kasalukuyang kalalagayan. Mga nasalanta ng bagyo. Sa ganitong panahon ay sila ay maaaring naghihirap. Sa ating bilang mga anak ng Diyos, palagi namang dapat maganda ang mga pangyayari sapagkat alam natin hindi tayo pinababayaan ng ating Panginoon. Ngayong umaga, ito ay ang pag-aaral natin, ang pagpapatuloy natin sa aklat ni Ezekiel. Last Sunday, ang ating napag-aralan, The Call of Ezekiel. Sino ba siya? Siya ay isang priest and a prophet, a major prophet. Yan. Ang Ezekiel ay mayroong 48 chapters. Ezekiel 1 to 24 teach that God will be revealed in the fall of Jerusalem and the destruction of the temple. Ezekiel 25 to 32 teach that the nation likewise will know God through His judgment. And chapter 33 to 48 promise that God will be known through the restoration and spiritual renewal of Israel. No? So, ang ating pag-aaralan ay nasa yung pangatlo. No? Kasi chapter 37 tayo. No? Sabi nga doon promise that God will be known through the restoration and spiritual renewal of Israel. Ano? So, Israel compare about the dry bones. So, siya ay inihantulad sa mga tuyong kalansay. Sabi nga sa Tagalog, Ezekiel 37:11, sinabi sa akin ni Yahweh, tao, ang bansang Israel ay tulad ng mga kalansay na ito. Sinasabi nila, tuyo na ang aming mga buto. Wala na kaming pag-asa. Lubusan na kaming pinabayaan. So yung panahong ito ay talagang ang kalalagayan ng Israel ay hirap na hirap sapagkat ang sabi doon sila ay naging bihag doon sa Babylonia. At itong si Ezekiel, ito yung kanyang pangitain. Ito yung kanyang pangitain. No? Doon sa Ezekiel 37, 1 to 3, no? 1 to 3, ang sabi doon ay nadama nitong si Ezekiel ang kapangyarihan ni Yahweh sa pamamagitan ng kanyang espiritu. At siya ay inilibot doon sa Valley of Bones. No? At tinanong siya ni Yahweh. Ang sabi sa kanya, tao, no? Maaari pa bang mabuhay ang mga kalansay na ito? Kaya ang sabi ni Ezekiel dito, kayo lamang po ang nakakaalam ng lahat ng bagay. No? Verse 4, ang sabi doon, sinabi niya sa akin, magpahayag ka sa mga kalansay na ito. Sabihin mo, mga tuyong kalansay, dingginin niyo ang salita ni Yahweh. Ito ang pinasasabi niya. Bibigyan ko kayo ng hininga at kayo'y mabubuhay. Sa gayoy, makikilala nilang ako'y si Yahweh. Nagpahayag nga ako
tulad ng utos sa akin. Nang ako'y nagsasalita, nagkaroon ng malakas na ugong at nabuo ang mga kalansay. Nakita ko silang nagkakaroon ng litid at laman. Nabalot sila ng balat. Ngunit hindi pa humihinga. Sa verse 10, ano sabi doon? Nagpahayag nga ako at pumasok sa kanila ang hininga at nangabuhay sila. Yan. Dito makikita natin yung kapangyarihan ng ating Panginoon. So, ang sabi doon, di ba? Yung mga tuyong buto o kalansay ay inihantulad sa Israel. No? Titignan natin, tatanungin natin ating sarili, bakit sila ay inihantulad sa dry bones? Sabi natin, ang Israel ay bayang pinili, subalit hindi nila kinikilala si Kristo bilang Diyos. Number 2, hanggang ngayon, no, sila ay umaasa pa or they are expecting a king or a savior. Bakit nga ba? Ano? Nag-iintay sila ng isang haring maaaring nakasakay sa malaking kabayo. Subalit, ang dumating ang ating Panginoon ay ipinanganak doon sa sabsaban. So, paano nga ba nilang kikilalanin ang haring ito? Ang number 3, hindi sila naniniwala sa kapanganakan, sa kamatayan, at yung resurrection ni Jesus. Yung ginawa ni Jesus. And number 4, no, sabi, darating ang panahon na ang Israel will be restored and have spiritual renewal. Patay ang kanilang pananampalataya. They are like dry bones, but will be restored and have spiritual renewal. Ito yung ito yung mangyayari. No? Mangyayari na ang bansang Israel, darating ang panahon na sila ay makakakilala ang Espiritu ni Yahweh ang sa kanila at sila ay marirestored and they will have spiritual renewal. Mapalad tayo. No? Mapalad tayo. Bagamat tayo ay hindi mga Hudyo, tayo ay mga Hentil, subalit naniniwala at sumasampalataya tayo sa ating Panginoong Hesus. Tayo man ay kanyang naging bayan nang tayo'y sumampalataya sa Kanya. Bagamat mga Hentil, subalit ng sumampalataya, tayo ay inangking Kanyang bayan. Inangkin natin ang lahat ng pangako ng ating Panginoon Diyos. Ang tanong ay, pinabayaan ba tayo ng ating Diyos? Sa anumang kalalagayan, kahit pandemya, masasabi natin, hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Nung tayo ay wala pa sa Panginoon, hindi pa natin nasusumpungan yung Kanyang biyaya, maaaring tayo ay katulad din ng mga Israelita. No? Subalit, nung nasumpungan natin ang dakilang pag-ibig, ang dakilang biyaya ng ating Panginoon, ang Kanyang Espiritu ang sumaatin. At ito yung nagpabago sa ating katauhan, sa ating isip, sa ating puso, sa lahat-lahat ng ating
mga ginagawa. Kaya nga ba, mapalad tayo. Mapalad tayo yung lahat ng kumilala, sumampalataya sa ating Panginoon. Ang biyaya ng ating Panginoon. Noon at sa ating kapanahunan, nararanasan natin ang bagay na ito. Maaaring masabi natin, mapalad ang mga Israelita, ang mga taga-Israel. Subalit dumanas sila ng kahatulan, dumanas sila ng kahirapan. Subalit tayo, sa biyaya ng ating Panginoon, nararanasan natin ang bawat pangako ng ating Panginoon. Nawa sa salita ng ating Panginoon, no, ay makita natin ang kabutihan ng ating Panginoon, ang kanyang katapatan sa buhay ng bawat sumasampalataya sa Kanya. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos, Ama makapangyarihan sa lahat, Panginoon, marami pong salamat sa umagang ito. Marami pong salamat sa aming pagsamba. Maraming salamat sa iyong mensahe, Panginoon, na natutukoy, Panginoon, sa bansang Israel at siya ay inihantulad doon sa dry bones, Panginoon. Kaya hayaan mo na magpasalamat po kami, Panginoon, sa iyong ginawa sa buhay, Panginoon, ng bawat isang nakakilala po sa iyo. Marami pong salamat, Ama. Ang lahat na ito ay amin dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen and amen. Panginoon, ang nais ko, kagandahan mo ay pagmasdan, ang pag-ibig mo sa aking tugon, kailan ba'y di pababayaan sa iyo lamang matatagpuan, sa iyo lamang mananatili sa iyo
pagpuri ko'y tanging sa'yo, sa'yo lamang inialay, O Panginoon, ang puso ko, sa'yo magpakailanman. Ang pagpuri ko'y tanging sa'yo, sa'yo lamang inialay, O Panginoon, ang puso ko, sa'yo magpakailanman. Mananatili sa iyong lilim, sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim, nang masumpungan ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim, sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim, nang masumpungan ka sa dakong lihim. Ama, sa pagpapatuloy ng aming pananambahan ay nasa bahagi kami ng pagpapasalamat, Panginoon. Hayaan mo na ang bawat isang nagnanais na magpasalamat dahil sa kanilang mga kaarawan, ang iba ay maaaring nagdaraos ng kanilang anibersaryo ng kasal. Ang iba naman, Panginoon, ay nakaranas ng mga pagpapalang kakaiba at ang naisin nila, Panginoon, ito yung kanilang itaas po sa iyo at ipagpasalamat, Panginoon. Ama, pagpalain mo ang bawat isa, Ama. Kaya nga ba, sila ay malayang makalalapit sa dakong harapan at sa pamamagitan ng papatong ng kamay ng iyong lingkod, igawad mo, Ama, ang iyong makapangyarihang basbas. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon at ingatan kayo. Paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang muka sa inyo at mahabag sa inyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang muka sa inyo at bigyan kayo ng kapayapaan. Mula ngayon at magpakailan-kailanman. Amen. Ang Ama'y papurihan, Anak, Espiritong Banal, ng mga taong nilalang at ng tanang sanlangitan. Amen. At ngayon, Ama, igawad mo, Ama, ang iyong makapangyarihang bendisyon. Ang biyaya ng ating Panginoon Kristo, ang pag-ibig ng Ama, ang pakikipisan ng banal na Espiritu, ang siya na mag-ingat at mag-ampon sa atin mula ngayon at magpakailanman. Amen. Ang Tipas Unida Church na binuo sa pag-ibig ng Diyos ay iglesyang matatag, nagkakaisa sa pananampalataya, huwaran at ilaw sa pamayanan, at lumalakad sa gabay ng Espiritu Santo na ang layunin ay humayo at ipalaganap ang banal na salita ng Diyos.
Kumusta po kayo mga kapatid? Ako po si Dr. Neptali Ordonez, Pangulo ng UNIDA Committee on Social Concerns at Laiko Director ng UNIDA Church. Tayo po ngayon ay humaharap sa isang hindi inaasahang malawakang pagkalat na isang bagong sakit, ang COVID-19. Nais po ng direktoryo ng UNIDA na masiguro nating ligtas ang mga miyembro sa sakit na ito sa patnubay ng Diyos at sa paggabay ng mga sumusunod na guidelines na binuo ng ating UNIDA Health Team. Ang COVID-19 po ay kumakalat sa pamamagitan ng respiratory droplets na lumalabas sa ating bibig at ilong kapag tayo ay nagsasalita, umaawit, umuubo o bumabahing. Kumakapit ito ng ilang oras sa mga surfaces ng mga bagay. Ilan sa mga sintomas ng COVID-19 ay lagnat, ubo at sipon, sakit ng lalamunan, diarrhea, maging pagkawala ng pang-amoy at panglasa. Narito ang mga pamamaraan upang ligtas nating maisagawa ang ating mga gawain sa ating bahay-sambahan. Mahalaga na bumuo ang bawat konsilyo ng local health teams na magsasaayos ng mga health protocols ayon sa guidelines na inilabas ng National UNIDA Health Team sa palibot-liham na ipinadala sa ating mga pastor. Sa pagdating ng mga miyembro sa bahay-sambahan, magtalaga ng ilang usher na kukuha ng temperatura at kukuha ng health declaration forms. Maglagay rin ng foot bath sa pintuan. Para sa mga simbahan na gumagamit ng pews, panatilihin ang 1 metrong layo na mga upuan upang mapatupad ang social distancing. Maaaring ang ilang pews ay para sa 2 tao at ang iba naman ay sa isa. Kung monoblock chairs ang gagamitin, paghiwa-hiwalayin na lamang. Isuot ang face mask sa kabuuan ng gawain o pananambahan. Iwasan ang paghawak sa mask at siguraduhing natatakpan nito ang bibig at ilong. Maigting na inirekomenda ng UNIDA Health Team na ang praise and worship ay gawin na lamang recorded kahit may face-to-face service na. Ipalabas na lamang ang recorded praise and worship sa face-to-face and live stream worship. I-record na ang praise and worship higit na 24 hours bago ang face-to-face na worship service. Ang respiratory droplets ay pwedeng kumalat hanggang 3 metro sa pag-awit ng hindi nakamask. Ang droplets na ito ay maaaring manatili sa hangin sa loob ng ilang oras. Iwasan ang pagpapasahan ng mga microphones. Maglaan ng mics para sa bawat isang tao na may bahagi sa gawain. Siguraduhin na may proper ventilation ang loob ng bahay-sambahan. Kahit nakabukas ang aircon, magbukas pa rin ang ilang bintana para dumaloy ang hangin. Sa pangongolekta ng offering, gumamit na lamang ng stationary collection boxes. Hinihikayat rin ang paggamit ng digital wallet applications tulad ng GCash upang maiwasan ang paghawak sa pera. Matapos ang bawat gawain at pananambahan, i-disinfect ang lahat ng surfaces at ang kabuuan ng bahay-sambahan. Magtalaga ng volunteer na pag-aaralan maigi ang tamang disinfection protocols. Mga kapatid, napakahalaga na patuloy nating pangalagaan ang ating church community. Bagamat di tayo magkita face-to-face, meron tayong technology na tayo ay makakapag-small group at kumustahan pa rin online. Ilan lang po ito sa maraming pag-iingat na ating kailangang gawin sa panahon ng pandemya. Mababasa ninyo po ang kabuuan ng UNIDA COVID Health Guideline sa palibot-liham mula sa ating direktoryo na makukuha ninyo sa inyong mga pastor or DPS. Mga kapatid at manggagawa ng iglesia, tayo po ay nag-iingat hindi dahil sa ating takot, ngunit dahil sa ating pagmamahal sa isa't isa. Sabi po sa unang Pedro 5:2, alagaan ninyo ang kawan ng Diyos na ipinagkatiwala sa inyo. Alagaan ninyo ito ng maluwag sa inyong loob at hindi napipilitan lamang. Yan ang nais ng Diyos. Nawa po ay lagi tayong gabayan at pagpalain ng ating Diyos. Ingat po tayo. Magandang umaga po sa ating lahat para po sa ating mga pagbabalita ngayon pong November 29, 2020.
para po sa ating Sunday worship service. Ang nagbigay po ng mensahe, Pastor Fermin Lantan. Ang tanging awit, Sister Isabel Filio. Ang praise and worship sa pangunguna ni Sister Yvette Balida. Hymns leaders po natin, Sister Grace Cayabyab at Sister Wendy Incabo. Narration leader, Sister Gigi Ordonez. At video editor, Brother Nuri Ordonez. Sa darating naman pong December 3, 2020 sa atin pong Family Midweek Worship and Prayer Meeting, ito po ay sa ganap na 7:30 po ng gabi. Ang magbibigay po ng mensahe, Sister Rona Ramos. Ang magpapatotoo at magpapasalamat, Sister Christine Motol at Sister Marjorie Talampas. Ang praise and worship sa panguna po ng ating praise and worship team. Hymns leader po natin, Sister Wendy Encabo. Opening prayer, Assistant Pastor Ed Bay. Benediction, Pastor Fermin Lantan. At video editor, Brother Joshua Talampas. Ang lahat po ay patuloy na inaanyayahan na makiisa at dumalo sa atin pong Sunday School. Ito po ay sa ganap na 8 ng umaga. Ang gabay po sa Sunday School at Zoom link ay ipapadala po sa TUC Members Chat Group. Para naman po sa ating Sunday Worship Service sa darating pong December 6, 2020, ang magbibigay po ng mensahe, Pastor Gamaliel Filio. Tanging awit sa pangunguna po ng ating TUC Choir. Ang praise and worship naman po sa pangunguna ni Brother Erin Lantan. Hymns leaders po natin, Sister Grace Cayabyab at Sister Wendy Incabo. Narration leader, Brother Genesis Neva. At video editor, Brother Nuri Ordonez. Tayo pong lahat ay dumalo sa darating pong December 6, 2020 para po sa ating online zonal fellowship. Ito po ay alas 2 ng hapon via Zoom at ang Zoom link po ay papadala po sa TUC Members Chat Group. Paalala naman po mula sa M310 Club, ang atin pong mga ika po ay maaari nating i-deposit via BPI Savings Account Number 0203-179065. Ang account name po ay Tipas Unida Church. Pwede rin po natin itong i-transfer via GCash. Ang GCash number po ay 0917-531-2614 at ang account name ay Lady Adelaide Filio. Ang deposit slip or transfer confirmation ay kunan ng picture sa phone at ipadala as private message kay kapatid na Lady Filio para ma-record. Ang atin din pong mga ika po ay maaaring ibigay ng cash, iabot sa tahanan ng kapatid na Dr. Nep Ordonez, laki pa ng pangalan, petsa at halaga. Makikita rin po natin ang schedule ng atin pong Bible reading and reflection para sa linggong ito. Tayo po ay pagpatuloy na makiisa at magsama-sama sa atin pong pananalangin araw-araw. Ito po ay sa ganap na 9 ng umaga, 3 ng hapon at 9 ng gabi. Atin pong batiin ang ating mga kapatiran na magdiriwang ng kanilang kaarawan sa linggong ito. Ngayon pong November 29, Sister Jamie Flores at sa darating naman pong December 3, Sister Marjorie Talampas.